Okay, magandang umaga muli sa ating lahat. Welcome muli tayo sa Friday segment, no? Friday program natin ng God's Word for You. God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? Nalilito ako sa a cup of coffee for me. Okay? So ito yung ating kape. Meron na ba kayong kape dyan? Okay? Do you have your coffee there? Meron kayo bang kape? At of course, dapat huwag niyo kalimutan, dapat meron kayong Bible, no? Na katabi dyan habang nagkakape-kape para at least masundan natin, no? Talagang tayo ay we are on devotion at we are on tatawag na excited ulit tayo sa mga gagawin ng Panginoon ngayong araw na to. Especially sa atin, no? Gagawin ng Panginoon sa buhay natin because we seek first the Word of God na yan ang maging gabay natin sa buong araw na naman ng ating mga gagawin. Okay, so magandang umaga kay Pastor, sa aking kaibigan, Pastor Julius Tagulaw, good morning. Brother Gilbert, good morning. Mama Le, good morning. Sister Jen Manchete, okay, good morning. Bada Tony, magandang umaga. Missionary Berwen Tolero, good morning sa iyo dyan. Sister Angie, ito pinakamalayo nating member. Good morning, Sister Angie. At gayon din sa mga nasa online, no? If you are watching at ngayon, please join us and type amen or just say some simple greetings para at least kayo ay aming ma-recognize. Kay Pastor Julius, magandang umaga. Sir Josie, good morning. Okay? Sister Vilma Lichido, good morning also. Of course, good morning my friend Pastor Eliezer Banghal, good morning if you're watching. At ganyan din, Sister Ella Pangwe, no? Ito malalayo natin mga member sa church. Okay? At good morning. At ganyan din si Pastor Shilito, okay? De Jesus, good morning, Pastor. Okay, so please type amen at welcome tayo muli sa ating panglimang araw na. No? We started this Sunday. Ngayon, we are now on our 5th day na. At tomorrow, there will be wala tayong bukas morning devotion. Our morning devotion is only Monday to Friday. Okay? At para makapag-giveaway tayo sa Saturday ng mga activities natin. Okay, so good morning din kina Sister Merly Falconite, no? Member ni Pastor Ruben. Pakamusta po kay Pastor Ruben. Again din kay Brother Ian Pangwe. Good morning, Brother Ian. Good morning, Sister Joyce Inicelio. Pastor Eliezer, maraming magandang umaga po. Thank you for tuning in. At I pray that magkapag-fellowship po muli tayo. Sister Roslyn, good morning. At ganyan po, Sister Adora. Pastor Banghal, kay my friend, malapit na birthday natin, ha? At I believe next week it's our birthday. So advance at let's pray that the Lord will give us a good life and a good year muli para pa sa atin. Kay Sister Cecilia Asokro, good morning. This is Rowena Garjan. Uy, good morning din. Okay, so marami tayo, mukhang excited yung ating scroll ngayon, no? We have viewers and I thank the Lord na kayo ay patuloy nagsusubaybay. Okay, so let's start muna sa prayer ngayong umaga at tayo muna ay manalangin so that the Lord will bless yung ating morning devotion. Okay, so let's pray. Dear God and Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful morning that you've been given. I pray, Lord, muli ang iyong banal na Espiritu, ang iyong grace and mercy, ang siya po mag-spread sa aming pong buhay at sa mga gawin namin sa buong mag-araw na ito, Panginoon. Lord, we thank you for your faithfulness, for the good night rest, and also we thank you for another day that you've been given. I pray, Lord, that lahat po kami na nandirito at nanonood, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, na ito po kaming devotion, that it would be a blessing para po sa bawat isa. I pray, Lord, that you give us wisdom at tayo po maglagay po ng salita sa aking bibig at patuloy na maging pagpapala po ito sa bawat mga manampalataya. Iling ko, Lord, ano mo po mga prayer requests sa bawat isa, ano mo mga heart desires sa bawat isa ngayong umaga, sa araw na ito, Panginoon,
paintulutin po na ipagkaloob para sa kanila at maging pagkapala po ang salita mo. Dayan po kanila maging gabay. Maraming po salamat o Lord. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so God's word for you. Pastor John Narag is also watching. Pastor John, good morning. At welcome to our program of morning devotion. Right? So, again, no, ano natin to, God's word for you and a cup of coffee for me. Before we start, no, let's just, again, no, makinig tayo muna ng special number from the recorded mga special number ng ating church, ng Metro Light Believers Baptist Church. Sister Rizal Lungakit, good morning. Sir Harem, good morning. Okay, so welcome ulit tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee. Please share, no? Habang ano din, maganda din na i-share din natin ito sa ating mga iba pa mga kaibigan, kapwa mananampalataya para maging blessing din. Brother James, good morning. Our friend, our brother in Canada, no? Also is watching. Sister Flor Biliempo, good morning. Okay, so bago tayo magpatuloy, let's listen muna sa ating special number. Remember your remember
Amen. Thank you, Sister Gittel, no, sa iyong special number, I'll Never Forsake You. Yan yung title ng kinanta ni Sister Gittel. Yan mga songs natin ay collection yan o recorded yan ng mga songs during our services dito sa Metro Light Believers Baptist Church. Okay, so muli, welcome natin din sa online, no, sa ating live sa ating programa ng God's Word for You and a Cup of Coffee for Me, yung ating mga kaibigan, no? Si Pastor Ben Grinoga, okay? Si Brother Jetro, si Ma'am Jennifer Beati, si Sir Sheila Porciodcola, Pastor Beer, thank you so much. Missionary Felisilda, okay, is also watching with us. Brother Japet Langrio is also watching. Brother Lito Palconiten, okay, so thank you for watching then. Ganyan si Juliana Grace also watching sa atin. Of course, my beautiful wife, my lovely wife, good morning sweetie, I love you in the Lord again. So morning, at ganyan si Brother Galbani, you know, is also watching with us. At of course si Auntie Julie, okay, from Australia, is also watching with us this morning. Sister Divina, good morning. Ganyan din, Pastor Andal, sa mga kaibigan natin sa Nueva Ecija, is also watching this morning. Okay, so welcome muli tayo sa ating morning program ng Morning Devotion na God's Word for You. Ito ang salita ng Panginoon. This is only one thing that I could give you, God's Word for You and a cup of coffee for me. Si Mrs. Estipona, good morning po, ma'am. At welcome po sa ating morning devotion. Of course, si Sister Monica Gagliarpi. Okay, Mrs. Monica Gagliarpi. Welcome tayo po dito sa ating from Anilaw, Iloilo. Wow, so maganda yung ating mga please share, no, sa mga kaibigan natin yung ating program na to para patuloy pa na yung iba din ay maka-join, makasama din natin sila at maging blessing yung ating morning devotion. Okay, so this morning ang tackle natin last itong week na to, since Monday, no, nagsimula tayo sa Wrestling with God, tapos sinundan natin ng Balance in Christianity, tapos nagtuloy tayo sa tinatawag na ano yung pangatlo natin? Balance in Christianity, Wrestling with God, yung Think on these things, yan yung pangatlo natin. Kahapon, ang sinimulan natin kahapon is responsibility. So these are the thing that we talk itong week na to sa ating morning devotion. At ngayong umaga naman, we are also have ang topic naman natin ngayong umaga is about self-control. Okay? Actually, itong natin, kinuha natin to sa ating material na Pearls of Proverbs. Okay? Doon natin kinuha itong ating outline, ating devotion ngayong umaga. At pag-usapan natin tatawag na self-control. Okay? Sino ba sa atin ang minsan ubusan na ng control? Okay? So yan ang ating topic, no? Self-control. Sister Angeline Gonzalez Hobro o Catherine Padilla, no, is also watching sa atin. At Gilbert Manguera, Pastor Gilbert Manguera, welcome. At I pray na maging blessing din sa atin itong ating morning devotion. Okay, so ang topic natin today is about self-control. Yan yung natin, no? So tinignan ko sa dictionary ang ibig sabihin ng self-control. Alam mo ba ano ibig sabihin ng self-control? Sabi at the ability to control oneself. Parang hirap intindihan ng self-control. Tapos ang definition niya, the ability to control oneself, no? Isang kakayahan paano natin panghawakan yung ating nag-iisang sarili. Okay? So mahirap ko pag marami kang sarili. Okay? So pag marami kang sarili, ano yan? May sakit ka na, no? May sakit ka na, ano yan? Multiple personality. 'Di ba? Pag marami kang sarili. So ang self-control is talking about tinatawag na ability of to control oneself. Sabi niya, at isa sa mga tinutuon ng self-control is in particular one's emotions and desires of or the expressions of them in one's behavior, no? Self-control sa emotion natin, self-control sa ating behavior, at especially sabi diyan, sana nakikita yan, most especially nakikita yan sa mga difficult situations. So may mga
synonyms and self-control. Isa sa mga synonyms yan is self-mastery. Paano mo ma-control, paano ma-master ang iyong sarili. Okay, so Sister Jane Porcioncula, good morning. At ganyan din Sister Lydia Indaya Goso, good morning. Okay, so good morning sa mga members natin sa MBBC na who are watching. So ngayong umaga yan naman natin, self-control. Kasi isipin natin, pag Friday, kung driver ka, punta ka magdadrive ka sa Metro Manila, Friday, yung traffic lang, kung may sarili ka sasakyan, minsan mauubusan ka ng pasensya sa daan. Kung nakikisakay ka naman o nagko-commute ka lang, minsan mauubusan ka ng pasensya sa mga driver. Di ba? Kasi kung kailan nagmamadali ka, ang bagal naman, kung kailan may nahabol ka, yun naman ang parang ayaw tumakbo, di ba? So, minsan yung natin, yung ating adrenaline yung adrenaline natin ng pagmamadali na napoprostrate tayo, kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na minsan hindi magandang response sa mga ganung mga bagay. Kaya ngayon, di ba, pag-pray natin na ito ay maging tulong sa atin, na maaari ikaw magdadrive ka patungo ka sa trabaho mo, papunta ka sa school, o papunta ka sa appointment mo ngayong araw na ito. So, one thing that you need to reserve yourselves is, Lord, bigyan mo ako ng self-control, self-mastery, self-restraint. Okay? So, good morning, Auntie Lily. Okay? Good morning, Sister Bea, our members. Of course, Pastor Rodel Pagigan Dalupang. Okay? Good morning din. Rodi Bell. Okay? Hindi ko alam kung member sila o kamag-anak ni Pastor Pagigan sa Isabela. Okay? But anyway, good morning. Kayo po ay kasama namin ngayong umaga. So, self-control, ito yung ating pag-aaralan. At tingnan natin, ano ang sinasabi ng Bible about self-control, that yan naman, kaya nga sabi, God's word for you. We're going to have a topic, pero let the word of God speak. Hindi ako magsasabi kung ano ang self-control para sa akin. But ang pwede ko sabihin, ano ang sasabihin ng salita ng Diyos patungkol sa self-control. At doon tayo makinig, doon tayo magsumandal, doon tayo kumopya, doon tayo gumaya, at doon tayo, yan ang kunin nating pattern ngayong umaga. Okay, so self-control, of course, ang mundo maraming definition ng self-control, di ba? May mga definition ng mundo how to do a self-control. Pero sa atin, natin dito, hindi yan sa mundo ang natin, kundi sa salita ng ating Panginoon. Isabela po, Pastor. Okay, so yeah, thank you Brother Rudy Bell for responding. Okay, so welcome natin ang ating mga kapatiran from Isabela. I know kasi pupunta tayo dun sa Isabela. So si Pastor Victorino, Pastor Vic Pagigan, tapos sa may Antagan. Okay, I also once visit sa Antagan din. Okay, so good morning sa bawat isa. Pastor Brother Julius Salvador is also watching. Sister Emma is also watching. Okay, so welcome tayo sa ating segment. Isa pa, sa Tagalog, na ibig sabihin ang Tagalog meaning ng self-control. Okay, tinawag na natin ito na pagpipigil sa sarili. Okay, so have you been natin yung nakaranas ba tayo ng paano natin magpigil sa ating sarili, di ba? Sa mga bagay na minsan hindi natin in-expect o hindi natin nagugustuhan ng mga nangyayari. But the Bible o yourself remind you about magpigil ka sa sarili mo. Ako, ganun minsan. Isa sa mga weaknesses ko is pag ako'y nasa driving, nasa manibela ako, minsan nainis ka sa mga sinusundan mo na mabagal, kung nagmamadali ka, tapos yung mga sinusundan mo, para namamasyal sa luneta, di ba? Ikaw naman, pigil na pigil ka sa sarili mo, nagsiself-control ka, kaya minsan, inis ka, tapos sabi ng asawa mo, sweetheart, magano ka, sweetheart, pastor ka, dapat, kaya magano ka na, sige, magpipigil ako sa aking sarili. Okay? So, alam mo, ngayong araw na to, sa tulad mga kaibigan, o kapwa ko mga manampalataya, even kapwa ko mga pastor, mahalaga talaga na meron tayong self-control. Okay? May mga areas that we need to
we need to practice self-control. O kaya hindi lang erase, kundi as much as possible, but every day, we need to practice self-control in our life, sa ating buhay. Okay? So, ito ang ating titignan. So, ano mga sinasabi ng Bible patungkol sa self-control? Jaime Asherto, good morning. Okay? Ano sinasabi ng Bible patungkol sa self-control? Kasi, sabi nga, ang self-control is the ability to control oneself. No? Isang katangian na paano natin ipagpigilan ang ating sarili. Okay? So, may mga verse sa Bible. Ito, madali lang to. No? 5 verses lang in the Bible that you need to see. Okay? So, open your Bible sa Book of Proverbs kasi kinuha natin ito sa Pearl of Proverbs. So, ibig sabihin, ang lahat ng mga ating verses na babasahin ay lahat makikita sa Book of Proverbs. So, ano ang sinasabi ng Book of Proverbs patungkol sa self-control? Okay? So, una, buksan yung Bible natin sa Proverbs chapter 4, verse number 23. Proverbs 4, verse number 23. Ano sabi dyan sa verse na yan? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Okay? So, isa dyan sa mga ma-remind sa atin sa verse na yan is, bantay mo raw ang karakter mo. Okay? Bantayan mo yung karakter mo kasi sa karakter natin, sabi dyan, ay dyan lalabas kung sino tayo. Kaya, of course, ganun din ang ano natin na bantayan natin yung ating self-control. Okay? Bantayan natin ating sarili. Na ating sarili dapat meron tayong tinatawag na self-control kasi kung ano yung ating the way we handle our life. Sabi dyan, yan ang magiging yan ang maririnig natin. Yan ang magiging bukang bibig ng iba. Okay? Kasi yan ang issues ng buhay mo. Okay? Bisan, ngayon, maraming mga issues sa TV, maraming mga issues sa mundo. Okay? Maraming mga controversial ba ng mga issues. Okay? Pero alam mo, bilang mananampalataya, kung gusto natin na merong magandang issues na malalabas para sa iyo, so sabi dito, today, keep yourself in control. Okay? At pinakamaganda, alam mo, ang self-control is magiging successful lamang yan kung tayo ay nagpapasakop sa banal na Espiritu. Okay? Kasi the Holy Spirit should be the one who control our lives. Once the Holy Spirit is the one who control our lives, sabi dyan, of course, we could experience self-control. We could manage self-control. We could manage ourselves na amidst of frustrations, amidst of in a hurriness, di ba? Nagmamadali ka, tapos ang nakakasama mo ang mga babagal, amidst of deadline, di ba? Nape-pressure ka, pero if you are controlled by the Holy Spirit, you could, di ba? You could trust the Lord that you could live na ikaw ay nagtitiwala ka sa Panginoon. Sister Raquel, good morning. Okay, so welcome muli sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. Kasi yan yung isipin natin dito, kaya ka mahalaga ang self-control. Remember this verse, no? Remember this verse, sabi dyan, sa self-control, sabi dito is if you keep your heart with all diligence, maging matyaga ka lang, diba? Maging matyaga ka lang sa nangyayari o mangyayari sa araw na ito para sa iyo. If you keep your heart on that, sabi niya, tingnan mo na lang, at the end of that, people will remember you. Kung ano ang iyong character na pinakita, that will be the people, that will be worth remembering sa mga tao. Yan lang kanilang maalala. Pambira, di ba? Tanda natin, kung Kristiyano tayo, hindi ka dapat mag-expect na maalala ng maraming tao ang kabutihan mo kasi ang Kristiyano expected na nila na gumawa ka ng mabuti. Alam mo, ang Kristiyano, pag ikaw ay manampalataya, dapat tandaan mo palagi. Diba? Huwag kang mag-expect that people will please you because you are a Christian or because you are a good person. Mag-expect ka. People will always look kung meron kang fault na magagawa. Yan ang kaya diba, tingnan mo naman, nasubukan nyo ba na sa bahay ninyo, pag ikaw lang Kristiyano, pag hindi ka nakagawa ng tama, ano sinasabi ng mga kasama mo sa bahay? Kristiyano ka pa man din. Diba? Biglang ipapasok yan. Biglang yun ang issues ng buhay mo. Biglang sasabihin, Kristiyano ka pa man din, at ganyan ka. Diba? So, yan kaganda ka na. Kaya, sa atin bilang mananampalataya, kung tayo believers dito sa
ngayon, diba, sa buhay natin, tayo manampalataya, when we go to work, your office mate knows you are a Christian. Kaya kung gumagawa ka ng mabuti, para sa kanila, expected nila yan. Normal yan para sa kanila. Okay? Pero, bilang isang manampalataya, you need to self-control. Kasi, ang iba, mas excited sila to see kung saan ka magkakamali. Kaya, yan yung na dapat diligence ka sa buhay mo na hindi ka ma-surprise. Okay? Sa mga kung hindi ka nila ginigreet, okay lang. Kasi alam nila yan gumawa ka na mabuti, hindi ka nila ginigreet, okay lang. Ba? Kasi that is, para sa kanila, that is normal mo na ginagawa. Pero masasurprise sila kung mali ang iyong ginagawa. Kaya, careful tayo. Kaya kailangan dyan self-control. Diba? Minsan sabi natin, napapagod na akong gumawa ng tama. Well, huwag kang mapagod kasi kailangan mong gawin yan kasi yan ang in-expect ng mga tao para sa'yo. Yan ang in-expect ng ka-office mate mo, yan ang in-expect ng classmates mo, yan ang in-expect ng loved ones mo, yan ang in-expect ng mga tao na nakakasalamuha mo. Sister Cherilyn, Ma'am Cherilyn Kaagoy, good morning. Regards kay Pastor Oliver, Justin Gillian Karag, okay? Good morning, okay? Mga kaibigan natin sa Isabela. Ate Sally, good morning. Pastor Ruben Cabasan Jr., good morning. Akala ko ba, babakasyon ka sa amin, Pastor. Okay? June Rilio Pabon, Pastor June Rilio Pabon, good morning again. Brother Noel Sagadraka, good morning. At gayon din si Andre Maraya, good morning, brother. Brother, nakakalimutan ko pala yung mga piyesa, no? Pero ipa-follow up ko mamaya sa aking asawa, okay? At sa mga musician natin. Brother Daniel Gaba, okay? Good morning. Okay? Pastor Bear, good morning. Patuloy, okay? Sister Emma, good morning. Welcome tayo. Pastor PJ, my friend, good morning. At muli, magkasama ulit tayo. Ma'am, Mrs. Missionary wife, Marilyn Peñas, good morning din. Welcome tayo. So, we talk about self-control, no? Kaya, itong verse na to, nawa ito mag-remind sa atin that we need to keep our heart with all diligence. We need to keep our self-control. Kasi sabi diyan, out of it are the issues of life. Character. So, bantay mo ang character mo. Kasi sa character mo, maraming masasabi ang mga tao. So sa atin, kahit isa lang pwede masabi ng tao sa atin. Ayaw natin na marami. Kahit isa lang. Di ba? Pero, yung isa na yan, makita nila na ikaw ay matapat ka, example ka sa kanila pagdating sa larangan ng isang pagiging totoong Kristiyano o totoong manampalataya ni Kristo. Sister Oliva Makatimpag, good morning. Pastor Roy Toledo, good morning again. Okay, so welcome tayo. Then pangalawa, sa Proverbs 16 verse 33. Now keep self-control. So Proverbs 16 verse number 33. Ano sabi dito sa Proverbs 16 verse number 33? Ito maganda to No, minsan kasi, 'di ba, may character, 'di ba? Sa character natin, yan yung natin na maging careful tayo na people are watching, no? They're trying to write issues about your life. So maging careful ka. Pero ito naman sa Proverbs 16 verse 33, sabi diyan, it's also a good reminders para sa atin to. Ano sabi yan? The lot is cast into the lap, no? Sabi yan, but the whole disposing thereof is of the Lord. So nilagay ko yung calendar, 'di ba? Minsan tayo, sa araw na to, meron na tayong tinatawag na nakaset na ba, nakaplano na, nakakalendaryo na ang dapat nating gagawin. Okay? Kaya kung nakakalendaryo na dapat natin, good morning po, Ate Emeline, Ate Emily, okay? Good morning. Welcome tayo sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. Minsan, di ba, sa araw-araw, at lalo kung tayo ay masabi natin na melancholic type of people, okay? Ang melancholic type of people, nakakalendaryo yan. May mga listahan yan ng mga things to do today. So, gano'n na yan. Kaya ang tawag dyan, the lot is cast into the lap. Nakaplano ka na sa gagawin mo. Okay? Pero, tanda natin, no? Kahit nakaplano tayo sa ating gagawin, minsan, ang sabi dyan, pero ang katotohanan pa rin, it is the Lord who will have the power to dispose everything. Pero nasa kamay pa rin ng Panginoon. Ang Panginoon pa rin ang masusunod. Yeah, but the whole disposing thereof is of the Lord. Pero kung gusto natin na kahit maganda yung ating plano, pero sa natin,
kung yan ay hindi ipagkaloob ng Panginoon, tayo pa naman minsan, melancholic tayo, di ba? Pag mga melancholic, pag hindi nangyari yan, napupustrate tayo. So lumalabas yung ating karakter doon. Lumalabas yung ating attitudes. Lumalabas yung ating aura, kung ano tayo sa ating mga mukha, kung ano tayo, di ba? Kung ano talaga tayo, minsan sa real life natin, ganun lumalabas. Pero, if you would remember this verse, okay? For example, nakaplano ka na. Pero, ang self-control is always you acknowledge na ang kalendaryo mo, tama yan, meron kang gabay, pero you always acknowledge na kung ito ay pagkaloob ng Panginoon, kung hindi man ito pagkaloob ng Panginoon, Lord, tulungan mo ako na maging mapagtimpi. Diba? Na magtiwala lamang sa iyo. Okay? So, Sister Arlene, Brother Peter Tagulaw, good morning. Sister Oliva Makatimpag, okay? Ganyan din, Sister Arya Nedwelan, good morning. Missionary Julius Peñas, good morning. Brother Manuel, Brother Pichi, good morning, okay? At Sister Evangeline, good morning din. So welcome tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Missionary Jonathan Ilostri, good morning. At ganyan, my friend Pastor PJ, no? Thank you for watching. At I pray na patuloy tayong mag-pray for one another bilang mga pastor. Okay? So ito yan. Kaya nga, ngayong umaga, mga kapatid, ano natin yan, yung Proverbs 16 verse 3, nawa ito yung makatulong sa atin na mag-remind sa atin na, yes, di ba? May mga plano na tayo. Meron na tayong mga plano. We have already calendared what to do today. Pero, we acknowledge pa rin na, Lord, ikaw pa rin ang sovereign. Ikaw pa rin. Kaya pag ganyan ang iyong acknowledgement, ako naniniwala, you can practice self-control today. Mapapractice mo ang self-control. Pag hawak mo sa manibela, for example, ako mamaya, 10 o'clock, meron akong check-up sa MaxiCare. Kasi, ano tayo ngayon alam mo, pag edad natin, 50 na, ano na tayo, binibisita na tayo ng mga sakit. May mga ganyan na. So, meron tayong kailangan sa ating katawan na we need to check yung blood sugar, check natin yung ating blood pressure, check natin yung ating cholesterol, check natin yung ating kidney, yung ating prostate, check natin yung ating atay, merong tinatawag na executive check-up, no? Para kaya mamaya, ito na yung huling huling check-up ko. Meron akong kailangan kong makuha yung final na ng doktor, kung ano bang kailangan kong gawin kasi sabi nila pasok na raw ako sa media. Okay? Kasi lumagpas na ako sa boundary ng mga matatamis na tao. Lumagpas na ako. Kaya so kailangan ko dito is kailangan ko na ba mag-maintenance o tapos may bad cholesterol. So kailangan ko bang ang mga gamot para sa bad cholesterol. So hypertension. Yan yung aking ngayon. So pag-pray natin, kaya ngayon nakakalendar yan, pero siyempre magdadrive ka. At Friday ngayon. So yan yung nakakalendar ka, pero the whole disposal is in the Lord. Kaya Lord, ano man mangyari sa kalsada, panghawakan mo ang kamay ko, panghawakan mo ang bibig ko, panghawakan mo yung mata ko, panghawakan mo ang pandinig ko. Diba? Na ako ay magiging focus lang na makontrol ko ang aking sarili, na ikaw pa rin ang aking mapapasalamatan. So, ganun ang self-control. Kaya nga, yan ang dapat nating i-practice bilang manampalataya. Sipin palagi natin, yes, marami na tayong na plano, alam na natin to, expert na tayo dyan, pinag-aralan natin ilang beses dyan, pero tandaan pa rin natin, ang Panginoon pa rin ang may kapangyarihan to dispose or not to dispose those plan. Okay? So, pag meron kang ganun, naniniwala ko, acknowledgement, naniniwala ko, mapapractice mo ang self-control. Of course, meron pa tayo, no? The next natin is Proverbs 21 verse 2. Proverbs 21 verse 2. Ano sabi sa Proverbs 21 verse 2? Okay? Sabi diyan, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the heart. Okay? So ito pa mga nito, no? Sabi dito, may mga paraan ang tao na ginagawa na sa tingin niya tama ito sa kanyang mata.
Sabi, tama to kasi tiningnan niya, sinilip niya, inatingnan niya kung yan ba ay talagang level, di ba? For example, nagpapatayo ka ng bahay, patayo ka ng building, pag may poste, tingnan mo, level ba yan? Ganyan. Tama naman yan eh. Tama naman yan na may nasa sa isang bahay, ang bahay ko ay 4 square, pero ang poste ko 3 lang. Hindi tama ba yan? Alam mo, kahit na level ang poste, pero kung kulang ng isang poste, supposedly 4 ang poste, pero kulang ng isa, hindi pa rin tama yan. Di ba? Hindi pa rin ano yan. Pero minsan sabi, hindi tama yan kasi level naman ng poste. Parang gano'n ang halimbawa natin. Minsan may mga tao, tinitingnan natin na tama naman sa mata ko, tama naman sa akin ito, pinag-aralan ko ito. Pero sabi dito, pero tandaan natin, para ma-hold mo, para ma-apply mo ang self-control, tingnan mo palagi na, the Lord pondereth the hearts. Okay? Yes, maganda yan sa mga mata natin. Tama ito sa ating mga mata, pero sabi ng Panginoon, hindi naman ang outward appearance ang mahalaga. Ang tingnan mo yung puso ng tao. Tingnan mo yung puso. Diba? Ano yung puso mo dyan? Tama nga yan sa ano mo, pero anong puso, anong purpose mo? Bakit mo ginawa yan? For example, tama naman ginawa natin na maging masipag tayo sa trabaho, maging masinop tayo, maging matyaga tayo. Tama naman, hindi ko sinasabi mali yan, pero sabi ng Panginoon, pero ganito yan. Saan mo ba ginagawa yan? Ano ba ang nilalaman ng puso mo diyan? Kasi of course, kasi ang self-control, ang puso pa rin ang doon pa rin makikita yan. Okay? Pag tama ang sa tingin natin sa ating mga mata, pero mali ang puso mo. Diba? Hindi nagustuhan ng puso mo. Ano ang pwedeng reaksyon natin? Magagalit tayo. Diba? Madidisappoint tayo. Magkakaroon tayo ng bitterness. So, yan yung ano dito na bilang manampalataya, maganda minsan na we need to see it na may mga ginagawa tayo na alam natin tama, pero pinakamaganda pa rin yung test it. Ito ba talaga ginagawa ko para sa pansarili ko? O para sa Panginoon, ginagawa ko ba ito panlabas lang o ginagawa ko ito with all my hearts? Minsan, ano yan eh? Minsan, di ba, meron akong dati meron ng mga staff sa church. No? Pag ako nagpapagawa sa kanila, sinasabi ko palagi, pag ginawa nyo yan, gawin nyo sa puso. Dapat may puso. Kasi pag walang puso, di ba, pag nagawa ka na walang puso, ano yan eh? Ang tawag doon, strike anywhere yan. Diba? Yung napaka-burara mo, walang buhay yan. Kahit nasabi mo maganda yan, pero dahil walang puso yan. Kaya mga artist, diba? Mga artist, bisa magtataka ka, bakit mahal to? Bakit ano bang difference nito? Ano bang meron dito na bakit ganito ang kanyang presyo? Actually, minsan hindi yan sa stroke ng kamay. Kasi minsan binabasa kasi doon sa stroke ng kamay, nababasa yung puso ng tao. Ginawa yan talagang napakaano yan dahil he put his heart in it. Kaya ganoon, kaya naging mataas ang value. Kaya sa atin, alam mo, minsan tayo gusto natin ng kagad-agad na praise, applaud, praise sa ibang tao. At kasi, kaya mo ginagawa ito kasi gusto mo i-praise ka ng ibang tao. At pag hindi nangyayari, anong natin? Napupersa tayo napupersa tayong pangunahan. Diba? May mga tao minsan, binubuhat na sarili nilang upuan. Kasi bakit nila binubuhat siya? Kasi walang nagpipraise sa kanila. Hindi siya makapagantay na other people will be the one that going to praise them. So ginagawa nila, binubuhat nila sarili upuan. Ano nangyayari, di ba? Hindi imbis na i-praise, imbis na matuwa sa yung mga tao, sabi niya, ang yabang neto. Kasi totoo yan, di ba? Any accomplishment, anything na kahit tama yung maganda na it is not comes from you. It must become from others. Any recognitions must come from others. At pinakamaganda, any recognition must come from the Lord. Kaya nga, tanda natin, ano mga ginagawa natin, dapat ang number one audience mo is the Lord. Okay? Para kung people will forget to acknowledge you, meron ka pa rin self-control na God is the one, God knows what I am doing. Diba? So, hindi ka pressured, hindi ka
hindi ka mapoprostrate sa mga reaction at response sa mga tao sa magandang ginagawa. Hindi ko naman sinasabi na na mali yan na every way of a man is right in his own eyes. Talaga minsan tama, lalo kung planner ka, ano ka palagi, yung meron kang mga things to do. Maganda yan, pero ang pa rin natin palagi na it is always the Lord that pondereth it. Ang mano dyan is yung choices mo sa buhay, yung mga pinapipili mo, dapat maganda. At ang pagpipili mo palagi is it is on the purpose na ang Diyos ang audience mo, hindi ang tao. Okay? So, Sister Jennifer Indaya, Mamale, good morning. Sister Florida, Missionary Balabag, okay? Ma'am Balabag, good morning po. Welcome po sa ating morning devotion. Mahalaga yan mahalaga na dapat ito makita natin. Now, hindi lahat ng ating nakikita ay tama. Okay? Minsan talaga, it is always, diba, naalala mo si Samuel? When sinabi sa kanya ng Panginoon na puntahan mo ang house ni Jesse, at kasi nandun na yung pinili ko na maging hari. Ano tingnan ni Samuel? Tingnan niya yung taas, yung laki, yung kisig, diba? Yan ang tingnan niya. At wala siya nakita doon. Pero sabi ng Panginoon, nandyan yung nasan si David? Nandun sa field. Ba? David, ang Diyos kasi hindi siya nakatingin. Kaya nga sabi sa 1 Samuel 16:7, diba? Look not on the outward appearance. Huwag kang tumingin sa labas. Tingnan mo palagi ang puso. Kasi for the Lord pondereth the heart. Kasi the Lord looketh at the heart. So, ganun tayo dapat bilang sa mga choices natin. Huwag kang magbase ng mga pagpipili mo sa buhay sa paraan ng paningin ng tao. Diba na yan ang batayan mo? Kung anong uso ngayon, doon ka. Ang tingnan mo palagi, diba? Yung mga bagay na meron mo yung pagmamahal sa Diyos. Okay? So, yan yung mga bagay na kaya nga, self-control. Kasi pag merong ganung bagay, ang iyong qualification is pondereth the hearts. Diba? The Lord always pondereth the hearts. So, ano mangyayari yan? Hindi ka lalabas sa self-control. So, you are willing to wait sa choices na pinili mo bilang isang anak ng Diyos. Okay? Then, ano pa? Proverbs 25 verse 15. Proverbs 25 verse 15, sabi niya, by long forbearing is a prince persuaded, and a soft tongue breaketh the bone. Control. Yan yung dyan. Okay? Sabi niya, by long forbearing, yung matagal na, diba, na pag-remind. Okay? O na pagsasabi. Ano sabi diyan? It will always persuade. And a soft answer, soft tongue, breaketh the bone. So, di ba, sa mga conversation, sa mga usapan, hindi kailangan yung mga malalaki ang boses. O ano ba talaga? Hindi kailangan. Ang kailangan palagi, sabi ng Bible, di ba? Soft tongue. Tapos, convincing, di ba? You persuade. Pag nag-persuade tayo, dapat yung ating minsan kasi, lalo na kung ang kausap mo ay boss mo, prince yan eh. Is a prince persuaded. Okay? Dapat pag nagkausap tayo, be professional. Okay? Yan sa mundo yan, sa mga mundo ng mga businessman, kung may kausap ka na business, you need to talk like a businessman. Diba? Kung ikaw naman ay teacher, kausap mo mga teacher, you need to talk like a teacher. Okay? Kung ikaw naman ay leader, you need to talk like a leader. Kung ikaw naman ay isang manampalataya, ganun din, you need to talk like a believer. If you're a believer, you need to talk like a believer. And then, in talking to that, hindi mo sinasabi yung sino ka, anong profession mo, but you are talking to them as if, di ba, na you are talking with a soft tongue. Diba? Hindi ka nagmamalaki, hindi ka nagmamataas, humble lang. Sabi ka nga sa Bible, sabi ng Panginoon, yan ang malaga, maging humble ka lang. At pag nag-humble ka, pag mababa ang boses mo, nakikitaan ka ng self-control. Kesa sa, hindi. Diba? Gawin natin to. So, ang dyan ng tao is, yabang niya ito Ang ng tao dyan, maastig.
siga, di ba? So, minsan may mga, kung business yan, ano nangyayari sa business? Wala. Kung yan ay nagtuturo ka, ano nangyayari sa, ano mangyayari? Wala kang favor. Kung nagtatrabaho ka, wala ka ring favor sa boss mo. Bakit? Kasi hindi ka nag-act like a prince o persuade. At hindi ka nag-act like, hindi mo, kumbaga sa wala kang self-control in your world, in your word. Yung tang mo, hindi mo na nakokontrol. Okay? So, yung aking pamangkin, si Angel Uy de Villa, good morning. Okay? At ganyan din si Pastor Bakay, good morning. Sister Aiza, good morning. Okay? So, welcome tayo muli sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Malaga to, na isipin natin pa, by long forbearing. Ibig sabihin, pagtsatsaga, katulad ng isang prince. Pagtsatsaga mo, katulad ng isang nang nagpe-persuade ka, diba? Diyan mo yung mga ambassadors, yung mga mediators, diba? Pag sila, pag may mga hostage drama, hostage situations, may mga dyan na talagang magaling mag-uusap. Hindi niya sinasabayan yung banta, hindi niya sinasabayan ng He will always speak soft. Okay? At the same time, diba? May long forbearing, hindi siya nagmamadali. He take time. So, ganun ang self-control. You take time. You control. Tanda natin, mga kapatid, hindi ka dapat control ng sitwasyon. Kundi dapat ikaw ang nagkukontrol ng sitwasyon. Okay? Anything in your life, no? Ano man ang mga circumstances sa buhay, hindi dapat tayo control ng circumstances. Diba parang ito, hindi ka dapat control ng problema mo. You are the one who controlled your problem. Diba? So, ganun dapat yung ating karayong. Kaya nga sabi diyan is, kung may mga arguments, so, ang palaging sagot diyan is soft tongue. Pag may awayan, mag-asawa, ang palaging diyan is somebody, merong isa na mag-mellow. Kasi pag nag-mellow ng isa, titigil na yan. Pero pag lahat kayo sigawan, bungaan, di ba, ganyan, aabot kayo ng barangay. Minsan, aabot pa kayo ng korte. Ganun ang mangyayari. Pero pag ikaw ay humble, di ba? Somebody would have a soft tongue, mag-decide na magandang self-control yan. Ano mangyayari? Matatapos agad ang problema. In married life, ganon. In friends, even in church, okay? Even in work, even in school, in anything, applicable ang lahat ng bagay na yan. That verse would be a good reminders para sa atin. Missionary Paredes, good morning. Okay, so welcome sa ating God's Word for You and a cup of coffee. Then last, Proverbs 25 verse 28. No? Sa Proverbs 25 verse 28, ano sabi dito? Self-control sabi yan, he that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Ang dyan is consequences. Diba, isipin mo na lang, pag hindi mo talaga kukontrol ang sarili mo, okay, ang sabi dito, pag ikaw ay isa kang taong oramentado, palagi nagwawala. Kahit na minsan, di ba, kung yan ang strength mo, minsan sabi natin, strength ko to, ito talaga ako. O sige, pagpatuloy mo lang, pero ano mangyayari sa'yo? Di ba? Ano mangyayari sa'yo? Hindi mo na realize, ikaw ang nagbabasag ng mga pader ng tahanan mo. Ikaw ang nagbabasag ng mga pader ng friendship. Ikaw ang nagbabasag ng mga pader ng family. Ikaw ang nagbabasag ng pader ng relationship mo sa iyong asawa. Ikaw ang nagbabasag ng pader. Di ba? Sa mga bagay na kung saan ay dapat, di ba, dapat ay nakatayo yan para sa, ibig sabihin, in short, mawawalan ka ng protections. Kaya yan ang nakalagay. Kaya mahalaga ang self-control, di ba? Hindi dapat tayo control ng sarili natin, dapat control tayo ng banal na espiritu. Kasi ang self-control is always controlled by the Holy Spirit. Pagmanampalataya, okay? Pag sa mundo yan, hindi sa mundo, wala silang masasabing they are controlled by the Spirit. Ang maano niya palagi, alam nila, they control themselves. Okay? Sila ang nagkukontrol ng kanilang sarili. Pero kung tayo mga Kristiyano, different tayo. We are controlled by the Holy Spirit. So mahalaga to na bilang manampalataya o kapatiran is i-practice natin. Now remember this word, this verse. He that hath no rule over his own house. Pag wala ka control sa iyong katawan, sariling katawan, sabi, katulad ka ng isang city, isang syudad na broken down. So pag broken down, ano mangyayari yan? Hindi appealing yan. Hindi magandang tanaw yan. Parang ngayon parang Gaza
City na binobomba. Okay? O parang Marawi, di ba? Aftermath, anong nangyari? Wasak. So, ganun ang isang tao na walang self-control. Sabi yan, a city that is broken down and without walls. Pag without walls, ano yan? You are prone for dangers. Diba? Pwede ka ma-attack ng kalaban, wala ka ng depensa, wala ka rin kakampi. Kasi lahat kalaban mo. So, mahalaga ngayong araw to, yan ang bantayan natin. Sister Mary Ann Bernardo Natividad, good morning. Lelibit Abukay Ilagan, good morning. Okay, welcome po tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. So mahalaga to na today, no? Sana maano natin. Ngayong araw na to, yan ang kung mayroon kang ipag-pray sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng self-control. Banal na Espiritu, ikaw ang mag-control sa akin. Control mo ang sarili ko para hindi mapahamak ang aking sarili. Hindi mapahamak ang buhay ko, hindi mapahamak ang buhay ng iba, at the same time, hindi mapahamak yung business ko, hindi mapahamak yung aking business appointment, hindi mapahamak yung aking pag-aaral, diba? Anything, ang daming pwede hindi ako mawala ng kaibigan. Bakit? Kasi you practice self-control. Yan yung minsan yan ang namimiss at hindi nakikita ng bawat mananampalataya. Minsan, dinadaan natin sa palakasan ng boses, diba? Para mga debate, palakasan ng boses. Pero actually, hindi ito debate. Ang buhay, hindi debate. Ang buhay ay nakabatay sa karakter natin sa Diyos. Paano tayo sumusunod sa ating Panginoon. Okay? Kaya mahalaga, ngayong araw na to, yan ang pag-pray natin, Lord, bigyan mo ako ng self-control. Missionary Ruben, Kabasan Senior, okay? Welcome. At keep safe dyan, my friend sa Malawi, okay? At ganyan din, Pastor Romeo Bakay, thank you so much. So, I hope and pray, ngayong umaga, naging blessing. Tanda natin, walang self-control, so may consequences yan. At minsan, ang mga consequences, hindi mo magugustuhan. So, kung ayaw mong makaranas ng mga consequences na hindi mo magugustuhan, learn, pray, na magkaroon ka ng self-control palagi sa iyong sarili. Brother Ellis, is also watching, okay? So, I hope and pray, naging blessing sa atin ngayong umaga yung ating topic, self-control. Pag-pray natin yan, lahat tayo mag-pray tayo na, Lord, I pray, bigyan mo ko ng self-control. Bigyan mo ko ng pagpipigil sa aking sarili. Diba? Baka ngayon makita mo yung best friend mo dati, pero ngayon ay, best enemies. Balik mo na ulit dahil by self-control ka, maging best friend kayo ulit. Diba? Mga ganun lang yan. So, ang answer palagi ay self-control. So, I pray na naging blessing ito para sa atin. Pastor Pabon, good morning. Marami pong salamat. Pastor Missionary Ruben Kabasan Senior. Okay? Amen. At patuloy ka namin pinapadalangin. At maganda ang na patuloy pang i-bless ang gawain sa Malawi. At thank you so much. Brother Raj Adilan also is watching. Okay? So, thank you. At I pray na naging blessing ito para sa ating lahat. So, tayo ay manalangin. Let's pray. Dear God in Heavenly Father, lumuli, thank you for our morning devotion, for a single topic namin, Panginoon, about self-control. I pray, Lord, that you naging malinaw po ito sa bawat mga manampalataya, bawat mga kaibigan namin, at bawat mga anak mong Panginoon that are watching on this program, Panginoon. I pray na patuloy na maging pagkapala ito, Panginoon, at malaking tulong ito ngayong araw sa mga gagawin namin. Help us, O Lord, to become a victorious sa aming buhay, Panginoon, na patuloy ikaw pa rin po mataas namin, at patuloy, Panginoon, na makita ang aming examples at testimony sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, I pray na i-bless po ang bawat mga manampalataya at bawat mga isa sa amin, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain po ang mga gagawin namin at mga ginagawa sa oras na ito. This I pray in Christ's name. Amen. Sa mga kaibigan namin naman sa online, baka kayo ay napadaan din, pero mayroon akong tanong sa iyo, if you were to die today, kung darating ba sa iyong kamatayan, ikaw ba nakakatiyak 100%? Nasa langit ka pupunta. So sana ngayong umaga din, acknowledge yan. After ng service, after ng message na to, we're going to flash yung tatawag na, may mga papakita kami sa inyo na tatawag na, ito yung mga katanungan na
gusto ng Diyos para sa iyo. Kung di ka pa nakakatiyak of going to heaven, I pray na sana take time mo ito na basahin at para sa ganung paraan, no, magkaroon ka ng katiyakan din ng buhay. Kasi natin, life is short, no? Life is uncertain. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin, kung kailan darating sa ating kamatayan. Pero one thing is sure, after death, dito, may next life. So, saan ka sa next life? Sa next life, dalawa lang ang sabi sa Bible, langit lamang saka impyerno. So, saan ka? If you are not sure of going to heaven, automatically you will be in hell. So, gusto mo pa pumunta ka sa impyerno? I believe lahat tayo ayaw, even God, ayaw niya rin. Kaya nga, yan ang ginawa ng ating Panginoon. He died on the cross para siya ang substitute natin, para siya ang maging kabayaran ng ating mga kasalanan, para siya ang, kung tayo mananampalataya sa Kanya, siya ang ating tagapagligtas at siya ang magdadala sa atin sa langit. Kaya, kaibigan, tanggapin mo si Jesus sa puso mo bilang iyong tagapagligtas. Okay? So, we will leave a simple message here sa ating page para makita mo na God wants you to be saved today. Okay? So, sa mga kaibigan namin, Brother Rads, Missionary Ilostri, Sister Roslyn, Brother Tony, Sister Geraldine, Sister Jean, Sister Divina, Sister Evangeline, Sister Flor, Mama Le, aking mama, at Sister Ma'am Jennifer Biating, Sister Mrs. Rowena Uy, Ma'am Marilyn Peñas, okay? Missionary, Pastor Pabon, Pastor Kabasan, at sa lahat that are watching online, Sister Arian, good morning. Thank you very much. And please, share our program sa mga kaibigan natin. If this was a blessing to you, kindly share it to them para maging blessing din sa kanila. Okay? Sister Josie, good morning. Maraming salamat for watching at for being with us in this tinatawag natin mga almost 1 hour na ating morning devotion. Okay, Brother Gilbert Burgos, thank you very much. Okay, so see you on Monday. Tomorrow wala tayong morning devotion. Okay, wala tayong morning devotion. Magkita-kita ulit tayo sa Monday. Same time, same station. Okay, same time, same. If the Lord will not come, we will see again this coming Monday para sa ating morning devotion. Okay, bye-bye and God bless. Thank you din, Brother Timmy. Thank you sa inyong pag-ayos ng program natin. Okay, God bless all.